Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no, INC o Iglesia ni Cristo. Bumira na po no. Sinasabi po ng Iglesia ni Cristo, bakit kung sino yung mga naglalantad ng mga anomalya ay siyang ginigipit, 'di ba? Oh, tama 'yan eh. Pag-usapan din po natin ito pong rumesbak si Attorney Baligod dito po sa mga bumibira sa kanya dahil po sa paglalantad. Baliktad po ngayon eh. Kung ikaw magbubunyag ka ng katotohanan o meron kang ibubulgar, imbes po na yung mga tao sa pamahalaan, imbes po na yung mga concern ay pakinggan kung ano man yung binulgar mo at imbestigahan, hindi po, babanatan po. Kung sino po yung mga nagbubulgar ngayon, siya po binabanatan. Hindi lang po ng mga tao sa gobyerno o yung mga concern na dapat nag-imbestiga, pati po yung media. Ayan, si Guanzon po, binanatan din, kinana din po si Rapitol po, namimiss niya na raw yung matapang na si Rapitol po. Ano ka ba naman, Attorney Guanzon? Ha? Ibig mong sabihin, wala nang say si Rapi ngayon? Ha? Sa tingin mo ba, wala nang ine-expose ngayon si Rapitol po? Na wala na ba tapang? Grabe ka naman, attorney. Yan po mga pag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan natin yan, no? Alam nyo po, katakataka na ngayon. Ibang klase na po talaga ngayon mabuhay sa Pilipinas. Dati po pag may mga expose, pati po mga media, bumabanat po sa mga in-expose. No? Ito pong mali-maleta, ang normal po na trabaho dapat ng media, banatan po yung mga nakatanggap ng maleta. Hindi po ba? Kasi po, sabi po ng mga abogado, once na yan po ay affidavit, no? Once na po na gumawa ng affidavit yan, pinirmahan niya, pinanotaryo niya, yung mga sinasabi niya, ipinagpapalagay nyo na yan po ay totoo. Unless proven otherwise. Ibig sabihin, unless na mapatunayan po sa investigasyon na nagsisinungaling tong 18 na to, ay iyan po ay totoo. Pero ano po ang nagaganap ngayon? Kasama po ang media, kumukundi na agad, no? Sa mga tsorya po na sinong nasa likod niyan. Hindi po ba? Dapat imbestigahan ano motibo nila, bakit sila. Hindi po muna inaalam kung ang normal po na attitude pag meron pong nagbulgar, lalo na po yan mga dating sundalo yan, ha? Sa normal pong pag-iisip, pag meron po kayo narinig na nagbulgar, ang una po yung tendency, aba, sino ba yung mga nabigyan ng maleta na yan? Bakit hindi imbestigahan yan? Oh, kahit hindi kayo naniniwala dito sa 18, dapat ang unang tumatakbo sa isip nyo, kinakailangan niya malaman natin ang katotohanan. Kinakailangan magkaroon ng investigasyon. Lalo na sa media. Putya, wala na nga kayong ginagawang pag-expose. Ang una nyong binabanatan, yung mga nasa likod, hinahanap agad nila. Sino ba nasa likod ng 18 na yan? Hindi nyo ba naririnig yung sinasabi nila? Ang sabi nila, 805 billion ang pinamigay. Ninakaw sa pera ng taong bayan. Ito po ay pinamigay. Ngayon, lahat po ng media na ganyan po ang tono, lahat po ng media na hindi man lang bumanat sa mga nakatanggap ng maleta,
Yan yung sinasabi nilang malamang nabigyan ng mga supot, paper bag, maliit na maleta, etc. etc. Napaka-unfair na ng ano natin. No? Kayong mga taga-media may pinakamalaking kasalanan dito sa totoo lang. Kasi pinapatanggap ninyo sa tao. Nabisi lang kami ng ilang araw dito kay Tatay Digong. Oh. Nung binasa ko po yung mga media, grabe po. Sino ang nasa likod ng 18 na yan? Ano ang motibo nila? Bakit nila nilabas yan malapit sa nag-press con sila? Wala man lang nag-question sa inyo kung ang ibig nyo sabihin, karirinig nyo lang, ipinagpalagay nyo na kagad na peke itong 18 na to. Mayroon pong affidavit yan. Pirmado nila, pirmado ng abogado, nakanotaryo. Ayaw nyong maniwala. Baka kala nyo, inaano ko lang, bigyan natin, pinakasikat, magbigay kayo. Sige, si Clavio, tignan natin si Clavio. Hindi ko sinasabing bayaran si Clavio, ha. Pero alam nyo na, pag bumira kagad sa 18, alam nyo na kagad yan. Wala akong sinasabing bayaran ka, Clavio, pero eto ang mga reaction mo. Eto, tignan nyo, ha. Kung itinanggi na ng nabanggit na senador, mga kongresista at ilang government official na wala silang natatanggap na mali-maleta naglalaman ng milyong pisong pera, para kanino nasa larawan? Dapat bang patulan ng impormasyong galing sa ex-Marines at security details ni dating Congressman Saldico? O marapat na i-verify ni Ombudsman Crispin Remulla ang sama-samang sinumpa ang salaysay nila? Mag-ingat, mas madaling mag-akusa gumawa ng kwento, manira kaysa mahanap ang katotohanan. Arnold Clavio, maleta, picture ng maleta, picture ng pera, picture ng mga pera, picture ng sinasakay sa mga sasakyan. Meron pang may picture ng may bisikleta. Teka, may kahawig yung meron sa maleta, sa may bisikleta. Tapos, ang una mong pinagdudahan, ang una mong sinabi, mag-ingat, mas madaling mag-akusa gumawa ng kwento, manira kaysa mahanap ang katotohanan. Ibig mo sabihin, Arnold Clavio, mahirap maghanap ng katotohanan. Nariyan na sa inyo, ayan, may chopper, may maliit na eroplano. Hindi ko alam kung ano tawag sa maliit na eroplano. Sinasakay yung maletang pare-pareho ang sukat o ang mga itsura. Hindi ka nagduda, Arnold Clavio? Winarningan mo pa yung mga tao, mas madaling mag-akusa gumawa ng kwento, manira kaysa maghanap ng katotohanan? Antindi mo rin, Wala ka man lang binanata na tumanggap ng maleta? Kung ako media, ganito ang banat ko. Oy, mahiya naman kayo yung mga tumatanggap ng maleta. Antindi, Ang binanatan mo kagad yung mga mag-ingat kayo dahil sa mga, nag-aakusa, gumagawa ng kwento. Mag-ingat pa sa mga nag-aakusa. Yung mga pinagbintangan mo pa yung mga nag-aakusa, gumagawa ng kwento, naninira lang. Tindi mo, Clavio. Hindi ka halata. Makapalang mukha mo. Ito pa isa. Sa lawak, dahil sa lawak ng ibinulgar nilang impormasyon, kay Clavio pa rin to, Dahil sa lawak ng binulgar nilang impormasyon, marapat na agad itong maberipika ng ombudsman. Una, ang motibo. Pangalawa, ang timing. Antindi mo, Clavio, ang gusto niyang maberipika ng ombudsman, ano daw yung motibo ng mga nagbulgar? At saka, bakit daw may timing? Ano raw ang kinalaman ng timing dito? Ito pa, sinunod niya. Marami ring dapat sagutin si dating Congressman Mike Defensor na nasa likod ng paglantad ng 18 ex-Marines.
Mabuting manuri muna ang publiko at himayin ang katotohanan sa likod ng mga naisiwalat nila. Tignan nyo, kasi siwalat pa lang, ang gustong makita ni Clavio, ano ang motibo ng pagsisiwalat. At pangalawa raw, yung timing. Dapat daw usisain yung timing. At dapat din daw sagutin ni dating Congressman Mike Defensor. Siya raw yung nasa likod ng 18 ex-Marines. Ano bang sinabi ng 18 ex-Marines? Na sila ay magnanakaw? Clavio, parang sila yung nagbulgar eh. Bakit sila ngayon yung gusto mong imbestigahan? Kung pakikinggan nyo si Clavio, sila na yung nagbulgar, sila pa yung gustong pa-imbestigahan ni Clavio, pa-imbestigahan sa ombudsman. Anak ng pupa namang buhay ito. Ano na nangyayari sa atin? Bakit? Ulitin ko, Clavio, ha? Ulitin ko. Pag pinirmahan nyo yan, hindi po nag-akusa. Gumawa ng affidavit. Thank you, anak. Ingat kayo. Okay. Gumawa ng affidavit, ulitin ko, Clavio, pag ang tao gumawa ng affidavit, ipagpapalagay nyo na tama yung kanyang sinasabi. Hindi. May ebidensya sila. Dati naghahanap kayo ebidensya. O ngayon, may ebidensya. May mga picture. Corroborate. Sabi nyo, walang nagko-corroborate kay Gutesa. Ngayon, meron na. Kung ang lahat ng media ganyan ang pananaw tuwing may mag-expose, kukwestiyonin yung mga nasa likod. Bakit? Criminal ba yung mga nag-expose? Alam ko sila yung nabigyan ba sila ng maleta? Anak ng pupa ng mga katiwiran niya. No? Ganyan po ang nangyayari sa Pilipinas. Salo po nila ng mga media. Hindi ka na, wala ka ng tago-tago, Clavio. Nakakagulat. O syempre, kaya yan inaalaw. Kaya po yan inaalaw ng mga media ng may-ari ng GMA. Kasi nga, sila din. Di ba? Sila din sangkot niyan. Okay. Ito pa isa. Sige, anak. O, yung yan lang ang ilak mo. Okay, punta na po tayo rito sa mga main topic. Dinalaw ako ng anakis ko eh. Dinaanan nila ako bago sila pumunta ng SM. INC po. Bumira na. Ayan. Hindi na po nakapag-tempi ang INC. Ito po ay sa kanilang oy, ano muna tayo pahinga muna tayo sa ICC ha. Kasi ilang araw tayo nakatutok sa ICC. Ngayon naman po dito na po tayo sa mga balita naman po ng mga magnanakaw sa gobyerno. Kala nyo tatantanan namin kayo ha. Okay, ito po ay pinahayag ng spokesperson ng INC, Iglesia ni Cristo, si Brother Edwil Zabala sa programang Saganang Mamamayan ng Net25. Ayon po kay Brother Edwil Zabala, sa halip ng mga salarin ang hanapin at usigin, ang mga testigo ang ginigipit. 'Di ba? Pare-pareho sila, no? Pati media ganun din. Gipiting niyang mga yan. Si Anticler, si Trillanes, si Ping Lacson. Nakakapagtaka ka, Ping Lacson, hindi ka pa nag-iimbestiga, bumibira ka na. Ayan na naman kayo sa wag pansinin. Wag pansin. Alam niyo po, kaya po, pag hindi po natin papansinin ang lahat, wag pansinin si gano'n, wag pansinin. Ano pa sasabihin ko sa vlog ko? Ulitin ko po, ang aking pong pagbablog, babanatan po natin yung mga kalaban natin.
Huwag niyo pong sabihin na huwag kong pansinin. Kung wala kong papansinin, ano pa ibablog ko? Artista? Yung mga nangyayari kay Norman Mangusin, yun ang ibablog ko. Ayaw niyong banatan ko sila Arnold Clavio, ayaw niyong banatan ko tong mga... Bakit po ba kayo mahilig makialam sa akin? Huwag ko na pakialaman si Arnold Clavio. Kung fans po kayo ni Clavio, huwag niyo po akong pigilan. Sagutin niyo lang po kung anong mali sa sinasabi ko. Ito po mga sinasabi ko, binasa ko kay Clavio. Wala na ako sasabihin sa vlog ko. Si Mangusin na lang din ako. Anong ko? Patulang ko ba yun? Mabantot? Uy. Okay. Ito ang diin na pahayag na binasa ni INC spokesperson Brother Edwil Sabala sa programa ng Saganang Mamamayan kaugnay ng panibagong panawagan ng Iglesia ni Cristo laban sa umano'y malawakang katiwalian sa bansa. Sa nasabing mensahe, giniit ng INC na nanatiling hindi natutuldukan ng mga aligasyon ng katiwalian. Akala nyo nakalimutan na ng taong bayan at ng mga Iglesia ni Cristo. Tuloy natin. Kabilang ang isyong may kinalaman sa umano'y halos 1 trilyong pisong pondo para sa flood control projects at iba pang proyektong pambayan. Okay. Ayon sa pahayag, sa halip na bully ng mga sinasabing mastermind at sangkot sa paglustay ng pondo, ang mga naglalabas umano ng impormasyon ng mga testigo at mga testigo ang nahaharap sa mga kaso at pressure. O di ba? Naghahanda na si Trillanes na kasuhan, yung 18 at saka si Baligod. Kaya po, alam nyo po yan po ang ginagawa nila pag may lumantad. Asan yung sinasabi nyo magsumbong sa Pangulo? Pag naglantad ka pala, kakasuhan ka, gigipiting ka. Ilantad ang buong katotohanan, papanagutin ang dapat managot, pairalin ng katarungan. Yan po ang panawagan ng Iglesia ni Cristo. Okay. Maling isipin na nalilimutan na ng Pilipino ang isyong ito sapagkat ang pondong pinag-uusapan ay mula sa buwis at pawis ng mamamayan. Sa huli, muling giniit ng Iglesia ni Cristo ang panawagan na huwag ipagpaliban ng katarungan, tiyaking ang mga tunay na dapat managot ang siyang papanagutin. Hindi ang mga nagsasalita at nagbibigay ng impormasyon. Patuloy namang hinihintay ng publiko kung ano maging susunod na hakbang ng pamahalaan at ng mga ahensyang nagsasagawa ng investigasyong kaugnay ng aligasyon. Okay, naniniwala po tayo rito, no? Yan po napupunan natin. Wala pa po silang nilalabas. Kumbaga, ang unang reaksyon ng lahat ng mga kaugnay ng pamahalaan, kasuhan tong 18 na to. Ang unang ginawa ng mga media, imbes na ibalita ng parehas, ang ginawa kagad nila ay banatan. Sino yung nasa likod? Sino nasa likod? Lantad na nga. Nariyan sila defensor, nariyan si Baligod. Hanap pa kayo ng hanap ng nasa likod. Ibibintang nyo na naman, Duterte na naman. Busy si Tatay Digong. Busy sa kaso niya sa ICC. Duterte na naman ba nasa likod? Gusto nyo sabihin, Duterte na naman? Putang. Wala na kayong ginawa kundi. Alam nyo, sa pamunuan po ng Iglesia ni Cristo, maraming salamat at kaisa namin kayo. Kala namin, mga 1-2 rally lang namin kayo makakasama. Hindi lang po pala tayo sa mga rally magsasama, pati po dito sa mga paniniwala. Mabuhay po kayo. Yung mga Iglesia ni Cristo, kahit po ako Katoliko, hindi po ako bilib sa mga ginagawa ng mga pari namin. Hanggang ngayon, umaasa pa sila sa papakulong ng Disyembre pa . Hindi nila alam, nakikipagtulungan sila sa pamamagitan po ng pagbira nila sa mga Duterte. Nakikipagtulungan po sila dito sa gobyerno na panay kapalpakan ng ginagawa. Okay. Kaya tandaan nyo po yan.
yung pamunuan po ng INC, sana po sa pagpili ninyo ng mga leader, wag nyo na pong isama yung mga yan. Kasama ba sa kanila yung pinili si Tito Soto tsaka si Lacson? Sana po, yung track record po ng mga yan, tignan nyo rin. Kung yan po ba ay lumalaban talaga sa mga korupsyon o hindi. Okay. At saka isa pa po, sana po, kumbinsihin nyo na si Senator Marcoleta na tanggapin na po yung alok ni BP Sara. Kasi naniniwala po kami na sa mga present senator po ngayon, ang may kakayahan po na habulin yung ano kasi ni BP Sara, para siya po tuloy-tuloy yung kanyang pagtatrabaho bilang presidente. Kinakailangan yung sparring partner niya na vice president ay matibay po yung loob pagdating po dito sa mga paghabol sa mga magnanakaw, sa mga nakagawa ng kamalian, no? At tingin po namin si Marcoleta po ang angkop na angkop diyan. Kaya hindi ba sila binoto? Mabuti naman. Kaya po sa pamunuan po ng Iglesia ni Cristo, medyo tulungan niyo po kami na kumbinsihin si Senator Marcoleta na tanggapin na po. Pinagpapalagay na po namin na siya kahit hindi pa po nagsasabi sa BP Sara. Kasi hindi niya i-announce hanggat ayaw ni Marcoleta eh. Tutulungan po namin siya. Pagka binira po, taga-bira po kami kahit po Katoliko kami. Okay. Yan po ang aming panalangin sa inyo. At ako ay tumigil ng mundo. Nakatigil ba ako o hindi? Ayun, tuloy-tuloy pa pala. Okay, punta na po tayo rito sa susunod. Guanzon nangungulila, hinahanap ang matapang na Raffy Tulfo. Grabe. Ayon kay Guanzon, na-miss ko yung matapang na Senator Raffy Tulfo in action na walang pakialam kahit sino masagasaan niya basta mailabas ang katotohanan. Sana mag-privilege speech na siya laban sa kaliwat kanang katiwalian sa bansa, lalo na dyan sa flood control scam na trilyon na ninakaw at maraming buhay na wala sa kaswapangan ng mga ito. Sana bumalik na siya ulit. Ayan. Namimiss na po namin si Senator Raffy. Hindi ka kasi nakikinig ng balita, Madam Rowena Guanzon. Napakatapang po ni Raffy Tulfo. Ha? Ikaw naman, Guanzon, no? Palibasa, hindi mo na ba na papanood ang kanyang ginawa ngayon? May latest po siya, nagpakita po ng katapangan. Si Raffy Tulfo. Ha? Hindi mo lang siguro alam, Ma'am Rowena, baka hindi mo kilala. Sa mga hindi pa po nakakaalam ng ginawa ni Raffy Tulfo, ay sumausaw kay Norman Mangusing. Bakit daw po pinayagan ng CIDG na ipahiya si Norman Mangusing at saka kutsain, murahin, napahiya daw yung tao. Tindi mo talaga, Raffy. Sabi mo, Rowena Guanzon, wala yung tapang. Ang tapang nga, binanatan yung CIDG. Bakit CIDG? Bakit yung sumausaw kay Norman Mangusing? Viral eh. Ikaw naman, Rowena Guanzon, no? Viral yung kay Mangusing. Unahin niya pa ba yung mga katiwalian na yan? Unahin niya muna si Norman Mangusing dahil viral. Di ba? Ang tapang eh. Sumausaw kay Norman Mangusing. Yan po ang namimiss ninyong tapang. Matapang naman. Siyempre, hindi po lahat ng issue sasawsawan niya. Doon lang po siya sa mga viral para yung mga views niya viral din. Kau naman.
Hindi po ba ang Senado ay extension lang na rapid tulpo in action? Wala na tayo aasahan dyan. Ha? Sa viral muna. May kasabay kasi na viral. Alam nga naman sausawan niya yung pucha, mahirap yan. Marami siyang kalaban dyan pag ang sinausawan niya yung flood control. Dito siya sa viral. Ha? Si Mangusin. Kayang-kaya niya lahat dyan. Kayang-kaya niyang banggain yan lahat. Ito pa po ang isang sinausawa. Hindi na sinausawa. Isa pa pong binanatan ni nito pong si Rowena Guanzon. Binanatan din po. Itong si Ping Lacson. Sabi kasi ni Ping Lacson, ang pinoproject doon napaka-corrupt ng ICC. Nilagyan ng 2 million allegedly through former Senator Trillanes. Sa akin, mukhang not just may political color, mukhang may destabilization aspect. Tindi, no? Ang tindi ng pagtatanggol mo, Ping Lacson, no? Ito ang banat ni Rowena Guanzon sa'yo. Hindi ka pa nga nag-hearing, may PR ka na agad. Mahiya ka naman, Lacson. Alam mo kung ano ba ang trabaho ng Blue Ribbon? Ito, sinabi po ni Ma'am Bing. Ito po ang sinabi ni Ma'am Bing Guanzon. Mahagip yan di. Hindi ka pa naghihiring, may PR ka na agad, Mariko. Bakit mo naman tinawag na Mariko si Ping Lacson? Grabe naman to si Rowena Guanzon, no? Meron ba kayong anak na pinagkumarihan? Bakit naman Mariko ang tawag? Hindi kami yan, ha, Senator Ping, ha? Macho ka sa amin. Ha? Si Bing Lacson yan, si Bing Guanzon yan. Hindi ka pa nga nag-hearing, may PR ka na agad, Mariko. Hindi ba dapat, sabi ni Guanzon, hindi ba dapat iniiwasan mo magbigay ng ganitong pahayag, lalo na't ikaw ang chairman ng Blue Ribbon? Ano ba raw ang trabaho ng Blue Ribbon? Marami kasi sa ating di nakakaalam, no? Kala natin pangkaraniwan lang po yung Blue Ribbon, hindi po. Ito po ang trabaho. Ikaw ang chairman ng Blue Ribbon na nag-iimbestiga ng korupsyon sa gobyerno. Yan ang nakakalimutan ni Ping Lacson. Chairman siya ng pinakamakapangyarihang committee. Alam niyo po yun, yung Blue Ribbon? Bakit po napakamakapangyarihan yan? Pinag-aagawan po yan ng mga nagdaang Senado. Dito lang sa mga bugok na senador ngayon. Ayaw na ayaw yan. Walang kumukuha ng Blue Ribbon. Takot lahat eh. Si ano lang po ang may gusto, si Rodante Marcoleta. Takot lahat ngayon yung mga senador eh. Hindi natin maintindihan kung bakit. Alam nyo kung bakit? Palpak si Ping Lacson. Ang trabaho po ng Blue Ribbon mag-imbestiga ng mga korupsyon sa gobyerno. Yan po, kakaiba yan. Hindi yan committee ng mga pangkaraniwan na ang pangunahing trabaho gumawa ng batas. Hindi po. Ito po ang pangunahing trabaho ng Blue Ribbon, mag-imbestiga ng korupsyon sa gobyerno. Yan po ang kaibahan niya sa ibang committee. Committee on Education, ang pangunahing trabaho niyan, magkaroon po ng mga batas para sa edukasyon, etc. etc. Lahat po ng mga iba't ibang committee, batas. Pero ito po, ang pangunahin niyang trabaho, mag-imbestiga ng korupsyon. Ganyan po ka-importante yan. Alam ba yan ni ano? Alam ba yan ito ni Ping Lacson? Di ko alam kung alam niya yan. Malamang alam niya. Tagal na nilang senador Kaya alam niya din na pag hindi siya nag-imbestiga, walang ibang mag-iimbestiga.
Tuloy natin yung sinasabi ni ni Bing Lacson, ni Rowena Guanzon. Paano makakasiguro ang publiko na magiging patas ka at di bias? Kung mahiring ninyo yan, wala pa nga, may ganito ka nang sinasabi, meme ako. Ano naman yung meme? Kino-question niya, bakit ano ka kagad? Hindi ka pa nag-imbestiga, sinasabihan mo na kagad na wag maniwala dito sa 18 na to. Ikaw ang isa pa sa naninira agad. Hindi ba dapat ikaw ang nag-iimbestiga, Lacson? Imbestigahan mo muna bago mo siraan. Kaso, Rowena Guanzon, wala siyang balak. Wala siyang balak mag-imbestiga. Magpakape kayo. Huwag kayo may... Okay. Eto na po. Sumagot na po si Levy Baligod, Attorney Levy Baligod sa mga banat nito ni Lacson at saka nito ni Trillanes. Ito po yung banat niya kay Lacson. Sabi kasi ni Lacson, pinoproject nga yung 2 million na binigay kay Trillanes. Sinisira daw nila Balingod tsaka yung 18 yung ICC. At saka, halata daw na ito ay mukhang may destabilization aspect. Nagpapakalat yung Blue Ribbon Committee, imbis na mag-imbestiga, nagpapakalat ng chismis. Chismis yan kasi wala naman destabilization chismis. Kasi wala naman dun sinabi na ibabagsak nila yung gobyerno. Wala naman silang panawagan na, may nanawagan ba sila na Marcos resign? Hindi rin. Ito po ang sagot ni Balingod kay Lacson. Kung destabilization ng pagbubunyag, ano ang dapat gawin ng mamamayan? Kung ang pagbubunyag ng pangungurakot ng matataas na opisyal ng gobyerno ay destabilization at pamumulitika, anong gusto mong paraan ng mamamayan para managot sila? Sinasabi po ninyo tuloy na bawal ibunyag kung ang magnanakaw ay ang gobyerno. Saklap naman yan. Yan mismo yung sinabi ni Balingod. Saklap naman. Tama po. 'Di ba? Sila na nga yung naglalantad ng pangungurakot, nagbubunyag ng pangungurakot. Aminado po, maski si BBM po, aminado siya na maraming magnanakaw sa gobyerno niya. Pero, sila na nga po, yung naglalantad, wala nga po nagbubunyag Kung sino po yung nagbunyag ng mga katiwalian, ng mga korupsyon, sasabihan pang destabilizer. Ano na mangyayari sa Pilipinas? Sila pa yung kakasuhan. Kakasuhan na sila ni Trillanes. Tama si Baligod. Pinalalabas nyo ba na bawal ng maglantad ng korupsyon kung mataas na tao sa gobyerno ang involved? Kawawa naman ng Pilipinas. Pag mataas na ang posisyon mo sa gobyerno, wantosawa ka na, pwede ka na magnakaw ng wantosawa. Yun ba ang gusto mong palabasin, Ping Lacson? Nasa yung komite yan May nag-akusa. Sabi mo nun, kaduda-duda, yung notaryo ni Gutesa. Balik lang natin kay Lacson yung mga banat niya kay Gutesa. Sabi mo kaduda-duda. Sabi nga namin at saka ni Marcoleta, actually hindi naman niya kinakailangang mag-notaryo Yung notaryo ni Gutesa para lang ma-assure si Marcoleta kasi hindi niya kilala si Gutesa. Para ma-assure lang siya na hindi
Hindi niya babaguhin yung kanyang salaysay. Yung panunumpa sa Senado, Ping Lacson, sapat na yun. Pero hindi. Pagka banat ni Gutesa, kinabukasan, tinira nyo na kagad si Gutesa. Same dito. Paglantad mo, o ngayon, isa pang sinabi mo kay Gutesa, wala naman nagko-corroborate nung mga sinabi ni Gutesa. Wala daw nagko-corroborate. Ikatlo, hindi naman tumuloy si Gutesa sa DOJ o kaya sa Ombudsman. O ngayon, tinandaan niya ng mga panibagong mag-expose. Tiniyak nila na permado yung affidavit at maayos yung notaryo. Kasama na nila abogado, si Baligod Notaryado. Malinaw, hindi nyo na pwedeng sabihin peke. Ayan na, humaharap na sa tao. Alam nyo, sabi ni Harry Roque, once na yung affidavit na yan, pinirmahan mo at pinanotaryo mo, putya, ano na yan? Ipinagpapalagay yan na yan ay totoo. Unless na may magsasabi na hindi totoo yung sinasabi mo. 18 kayo. 18 sila na nagsasabi na eto ang nangyari. Paano mo pagdududahan yan? Ngayon ko lang po naunawaan yung bakit nagpapaabit-abit ang tao Pinatototohanan nyo na yan ay totoo. Under oath. Pwede kang makulong pag yan ay kasinungalingan. Kaya lahat ng tao sa gobyerno ipagpapalagay na totoo yung hawak-hawak nila. Ngayon, sana ang ginawa mo, Lacson, nung makita mo na totoo, ano pang ginawa pala nila? Yung sinasabi nyo kay Gutesa na hindi naman nagtuloy sa DOJ o kaya sa Ombudsman, ginawa rin ng 18. Binigyan na nila ng kopya yung Ombudsman. Lahat ng legal na pwedeng gawin, ginawa nila. Hindi po yan politika lang. Dahil ang politika lang, tokes lang. Eto may affidavit, nakanotaryo, ipinasa sa Ombudsman. Ano pang masasabi nyo na politika lang to o niloloko lang nila? Pwede po sila perjury. Nakapirma sila dyan. Ngayon, ang tanong sa'yo, Lacson, ano yung sinasabi mong where evidence will lead us? Swerte mo. Kusang dumarating, hindi ka na naghanap. Actually, hindi ka naman nag-iimbestiga Hindi ka na naghanap ng mga ebidensya. Kusa nang lumalantad yung ebidensya. Wala kang kinumbinsi, wala kang hinanap. Ito na po ang ebidensya namin. Ang gagawin mo na lang, panunumpain mo sila sa Senado, iimbestigahan mo sila, tatanungin mo, harap-harapan para makita mo kung nagsisinungaling o hindi. Yan ang pinakamalaki mong kasalanan, Ping Lacson. Kusa nang lumalantad yung mayroong mga ebidensya, dinideny mo ng audience sa Senado. Kayo bang mga senador, binoto namin lang kayo Kami lang nagpapasweldo sa inyo. Wala kayong magagawa kay Ping Lacson pag ayaw niya na mag-imbestiga? Anong klase kayong mga senador? Yan lang lagi mo sinabi, we will go where the evidence will lead us. Hindi ka na nga naghanap ng ebidensya kung saan ang dumating sa'yo. Papansinin mo na lang. Pero hindi ka mag-iimbestiga dahil naka-live. Makikita namin kung nagsasabi ng totoo o hindi yung mga testigo. Mahirap po pag naharap mo na yan. Alam mo kung bakit namin alam na si Laila de Lima? Kung bakit hanggang ngayon naniniwala kami na si Laila de Lima ay talagang may kaso yan? Napanood namin ng live.
Umamin yan sila, Dayan. Hindi na mabubura sa utak namin yun. May relasyon sila ni De Lima, driver niya. Siya yung bagman. Narinig natin, ang tawag ni De Lima kay Jonel ay, Jonel! Nakalive kasi yan. Hindi po yan mga tagong lantad na lantad yan. Kaya yan, pag nilantad ni Ping Lacson yan, nag-conduct siya ng investigasyon, nakalive yun. Mapapanood natin lahat paano nila gigisa. At pag hindi po nagsisinungaling ang tao, paikot-ikutin nyo man, magsasabi pa rin yan na totoo. Pero ang tao nagsisinungaling, makikita mo yan. O kita mo ang tapang nila. Gusto naming humarap sa Senado. Putya, baliktad. Yung mga tao ayaw humarap sa Senado dahil baka makontempt. Etong mga to gustong humarap sa Senado. Senado ang ayaw. Senado ang ayaw. Kalokohan na yan. Asa na yung ano mo? Where the evidence will lead us? Asa na yun? Yung where the evidence will lead us. Si Marcoleta, siya yung nananawagan. Nanawagan yan. O baka may gustong lumantad sa inyo. Gagawin natin kayong state witness. Etong mga to, hindi nanghihingi ng state witness sila o ano. Okay. Punta naman tayo ng banat niya. Kaya masaklap talaga. Kung sino pa yung mga naglalantad, siya pa yung tinuturing. Yan, sama-sama kayo. Senador, congressman, media. Putyang hinahanap ng media, sino ang nasa likod? Nakaharap nga sila eh. Eto pa isa. Sabi ni Trillanes, nag-release sila ng mga picture ng ICC investigator. Pati yung mga testigo, nilagay nila sa peligro yung buhay ng mga yan. Alam nyo, violation niya ng Article 70. Yan ng Rome Statute. Ito po, ang sagot sa kanya ni Baligod. Nax, intindihin mo muna sana ang Article 70 ng sinasabi mo. Dahil ang tanong ay kung member state pa rin ba ang Pilipinas ng ICC para magamit mo yan. Pero matanong ko lang, bakit ikaw ang sumasagot para sa ICC? Close kayo? Trillanes, close daw ba kayo ng ICC? Nilantad, wala ka namang ano ron. O matestigo, tsaka yung ICC, prosecutor, nilantad. Bakit ikaw ang pumapalag? Bakit ikaw ang sumasagot para sa ICC? Close ba kayo? Palabiro ka rin na attorney Baligod Lapit mo nga ulo mo, attorney, nang mapamadahan natin. Alam mo, attorney, natutuwa kami sa'yo. Nadagdagan na naman ang mga kinabibiliban namin tao. No? Nung una, nakita ko to, sino ba itong salita ng salita? Ba't hindi pagsalitain yung mga 18? Yun yung una ko eh. Ngayon, nare-realize ko na totoo pala tong attorney na to. Bumibira eh. Trillanes, sagutin mo, bakit daw ikaw ay tagapagtanggol? Ikalawa, sa utak ni Trillanes, habang buhay tayong miyembro ng ICC.
Kung ganyan ang utak mo, ang tanong namin, bakit daw hindi nag-iimbestiga ngayon ng ICC kay BBM? biglang biglang kinabahan na yung mga bataan ni BBM, oh. Yung mga gustong bumalik tayo sa ICC. Oh, ano sabi ng prosecutor? Kaya kami hindi nag-iimbestiga kay BBM kasi hindi na kayo member. Mamaya natin babanatan yan kasi wala ko sa ICC. Wala akong topic sa ICC. Kabahan na kayo. Sa mga gustong bumalik sa ICC, may banta na yung prosecutor. Imbestigahan nila si Marcos. Kala nyo. Talaga? Si Baligod nasa Napolis scam ba yan? Ang galing naman itong Baligod na to. Talagang mahusay ka talaga, attorney, ha? Parte ka pala ng scam na yun, ha? Hindi. Trillanes, bakit mo pinagtatanggol? Kaano-ano mo ba yung ICC? May mga nagpapatanong. Yung silent partner ba, ikaw ba yon, Trillanes? Ikaw raw ba yung silent partner ni BBM sa ICC? Kaya pwede mag-deny si BBM na hindi siya nakikipagtulungan. Meron daw nakikipagtulungan sa kanya yung silent partner. Ikaw ba yon? Nagtatanong lang, ha, kasi hindi nila sinabi kung sino eh. Pero ang katangian, walang trabaho sa gobyerno. Lahat ng madadaldal may trabaho sa gobyerno. Yung magkapatid na Rimulya, may trabaho. DILG yung isa. Yung isa ombudsman. Sino pa yung madadaldal? Si Ping Lacson tsaka si Tuta Soto. Parehong senador. Rizal Ontiveros, senador din. Laila de Lima, congressman. Shell Jokno, model ng ngipin. Hindi pala. Shell Jokno, model ng pagkain ng oyabak. Lahat may trabaho eh. Hindi, dalawa pala silang walang trabaho. Si Ronald Llamas tsaka si Trillanes. Dalawa lang kayo na madadaldal. Maya't maya. Sino kaya sa inyo? Sinama ko si Ronald Llamas para kunwari hindi natin alam. Nagtatanong nga ako kasi dalawa pa kayong walang trabaho. Lagi kayong cover ng media. Malamang isa sa inyo. Ayun, ang pagkakaiba daw. Si Trillanes daw may picture sa ICC. Si Ronald Llamas, hindi yata nakatuntong sa ICC to eh. Di ba pumupunta sa ICC si Trillanes? Si Llamas sa iba nagpupunta. Sa Japan. Tsaka sa Hong Kong. Ang sabi nga ni Trillanes, konti na lang pala sumusuporta kay Duterte, ah. Ayun. Hindi naman natin tiyak. Wag nyo nang wala nagsasabi kung sino yung silent partner. Mga partner, yan lang ang ating topic. Pwede